So welcome back for another video. So in this video, I am going to withdraw my Bilis cash loan. So sa previous video ko na-share ko sa inyo na meron nga po akong current and updated offer kay Bilis na 30,000 pesos. So ngayon po ay i-share ko sa inyo yung step by step on how to withdraw my Bilis cash loan. Paano nga ba umutang dito sa Bilis? Ano yung mga choices para makautang dito sa Bilis? Ano nga po ba ang interest ni Bilis sa atin? So lahat po yan step by step i-share ko sa inyo para din kapag paano may idea kayo sa mga hindi pa nakakaalam ilang months to pay ba and ilan bang percent per payment term. So lahat po yan pag-uusapan natin. So open lang po natin tong Bilis ko and wait lang natin. So dito po sa aking dashboard, as you can see, meron nga po akong existing and current offer po na 30,000 pesos. So ngayon po, ipapakita ko sa inyo yung mga icons dito na nasa baba, like Lazada. So pindutin natin si Lazada. So dito po sa Lazada, pwede po tayong mangutang dito. So magtatap pa po siya sa wallet natin, magdadirect po siya. So ganito po yung itsura kapag nangutang po tayo. Kapag decidido na po tayo, we can click naman the continue button. Then para din siyang magka-cash loan po. Pero magdadirect lang po yung disbursement niya sa Lazada wallet. So balik tayo. So dito naman po click natin yung shop. Yun, pwede rin po natin mangutang dito sa shop kasi meron nga po tayong 30,000 balance. So meron silang mga partners dito. Ayan po, ang dami-dami po nilang partners. So one thing na na-try po natin is yung all day supermarket tsaka yung all home po. So meron po silang Bilis QR code dyan na pwede nating i-scan kapag nasa store tayo. So legit po yan. So balik tayo dito. So dito naman po, pwede rin po tayong ngutang dito sa e-wallet ha. So click natin tong e-wallet. So meron silang 6 e-wallets dito. So of course, click natin si GCash. Yan, kung makikita niyo po dito, lumalabas po na 10% po yung charge ni e-wallet sa kapag nag-disburse tayo ng pera. Kaya hindi ko talaga bet dito kasi mataas yung charges niya. So balik tayo. Balikan natin to sa dashboard. Anyways po, pwede na rin po natin gamitin si Bilis offer to buy load sa ating gaming, sa cable, then paying bills. But for now, click natin tong si cash loan kasi ito po yung way of disbursement ko ngayon. So, click natin tong cash loan to. Pipili tayo ng account to which is nakalink na rin naman dito yung GCash ko, bank account ko. So, click lang natin tong isa dito, yung GCash account ko na lang. Then, dito tayo sa installment details po. Then, as you can see po, meron tayong minimum amount to withdraw dito na 500 and a maximum of 30,000 pesos. Then, sa installment term naman po, meron tayong 2 months to 9 months po na payment terms. Then, galawin lang po natin yan. And then, dito po tayo sa 30,000 sagad natin. Then, ayan, galawin natin to. Then 30,000 na lang. Isagad ko na lang po ng 30,000. Then try po natin tong 5 months to pay kasi gusto ko nasa gitna lang siya. Para yung, alam mo yun, yung kaya lang natin bayaran as of now. Ayan, kung isasagad natin na 9 months, yan po yung amount to pay per monthly po. So, ayan po siya. Then, galawin lang natin to hanggang mapunta tayo sa 5 months. Para lang po may idea kayo sa mga monthly payment, ha? So, 5 months po, meron po tayong, wait lang. So, sa 4 months po, 3 months, yan po yung amount to pay monthly. So, ayan, 4 months. Then, dito po tayo sa 5 months mag-i-stay kasi try ko pong computein to. Meron po siyang monthly installment na 7,228 pesos. So, computein po natin yung interest nito, ha. So, 7,228 times 5 months to pay is equal to 36,140. I-minus po natin sa 30,000 na loan amount. Ayan. So, meron po silang kikitain sa atin sa loob ng 5 months na 6,140 pesos. So, ngayon po, kukunin natin yung interest ha. So, divide lang natin sa 30,000%. Ito yung kabuuang interest po. 20.46% sa loob ng 5 months. So, ito na po yung total interest ha. So, kung divide natin sa monthly, divided by 5 months, 4% po yung ating monthly interest dito sa Bilis kapag 5 months to pay sa 30,000 pesos. Balik tayo po. So, ngayon, 6 months to pay naman yung ating compute na merong loan amount na 6,198 pesos. So, computein po natin. 6,198 times 6 months to pay is equals to 37,188. Tapos, i-minus po natin sa 30,000 pesos na loan amount natin dito sa Bilis is equals to 7,188. Ito po yung kikitain nila sa atin ha sa loob ng 6 months. So, divide natin sa 30,000%. 23.96% po yung kabuuang interest nila sa atin sa loob ng 6 months. So, divide natin sa 6 months to pay is equals to 3.9% monthly interest po. So, balik po tayo. Then, try natin tong, wait, galawin muna natin to.
para lang makita nyo at para may idea kayo sa sa monthly interest niya or monthly payment niya. So try po natin tong 4 months na may monthly payment na 8,774. So kukumpitin po natin ha para din may idea din po kayo sa 4 months. So 8,774 times 4 months is equals to 35,096. So minus natin sa 30,000 ito, kaya 5,096 po yung kita nila sa atin. Then divide natin sa 30,000%. Then 16.98% po yung buong interest nila sa atin sa loob ng 4 months. So divide natin sa 4 months. So pumapatak po na 4.2% yung interest nila monthly. So okay na po ako dito sa 5 months to pay. So click lang natin tong continue. Then after clicking this, so review lang natin to. Then kung okay na po tayo sa mga details dito, click lang po natin tong continue. And then, wait lang po natin yung disclosure agreement tsaka contracts po ni Bilis. Ayan, nandito na rin po nakapaloob yung niloan natin, yung magkano yung interest, yung mga details po na kailangan nyo malaman is nandito po. So, I advise basahin nyo to hanggang baba kasi para maintindihan nyo kung ano bang nakapaloob dito po. So, yan, sa baba po nandiyan na rin yung parang kailangan ko ng signatories which is fingerprint lang inaano nila sa akin. Hinihingi, then, yun, confirmation lang naman po ito. Then kapag okay na po tayo dito, of course, kapag kinlik po natin tong confirm is magdedire-diretso na po tayo sa disbursement. So, ayan. Click po natin tong confirm. Ayan. Then, ayan. So, sasend sila sa atin ng OTP. So, ito na po agad. So, enter lang natin. Then, after this, submit lang natin to. Then, so kapag ganito na po is na-disburse na po nila sa atin, then meron na tayong schedule. So ito na po yung schedule ko. Clearly nasa atin na po. Na-receive ko na rin through GCash and nag-text na rin sila sa akin. Then wait, balik tayo dun ha. So ito po yung schedule ko. Ayan, by 15th of the month ako magbabayad. Then balik tayo doon sa dashboard. Then saka zero na siya. Nagamit ko na yung 30,000 pesos. So balik po tayo. Punta tayo sa aking GCash account para makita natin kung pumasok na nga ba, of course. So finally po, nandito na po siya. Dahil may balance po ako ng 900 plus dyan. Kaya po nag-add na lang po yan. So dito po sa transaction history, as you can see, may 30,000 po na pumasok sa account ko. As usual po, ganun pa din naman po ang process natin kay Bilis. Wala naman pong nagbago. Ganun pa din po yung process ng pag-withdraw sa cash loan. And as you can see, pumasok naman po siya agad real time. So para sa akin, okay na ako sa interest niya than other loans up na 15% monthly, diba? So okay na ako dito kasi si Bilis talaga is napakabait po ng customer service nito and guaranteed po na nag-i-increase sila after natin mabayaran yung ating cash loan dito. So yun lamang po. I hope may natutunan kayo sa video ito. I hope nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan yung video, please don't forget to like, share, and subscribe, and click yung bell button para updated kayo sa mga bago ko pa pong mga videos like this. Thank you for watching this video. Bye!